pasensya na ha, lalom jud akong tingog karon kay murag na pa ko'y ubo ba. So pasensyahan na mo ha kung panalitan basin mo kalitanig na mo kalitog buto-buto diri ha bisag na humana ang fireworks gabi sa Tanggob ha. So sige lang padayon gihapon ta. This is my last Sunday for our lesson for this Christian fellowship. I request everybody standing please. Acts chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42. So ato ni dunganon sa pagbasa. Nana mo? So I hope nga kita tanan natay Bible. Amen? So even though merong tang screen for display sa to ang dire, kinahanglan na jud tay Bible. So ato ni pagbasa no dungan, ready now, read. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So magpadayon ta bahin sa Christian fellowship. Let us pray first. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagapadayon nga maayos sa among kinabuhi. We pray you, the Father God, sa tanang mga butang gitugot mo sa among kinabuhi, sa proteksyon nga ikaw naghatag sa kusog nga among nagamit sa tagsa-tagsa nga trabaho. O Lord God, napasalamat na sa tanang panalangin nga ikaw naghatag. The Father God, nag-pray we pa dahil nga ikaw maghatag na mong panalangin karong kabuntagon sa mga pag-discuss by sa among Sunday School for the last part sa mga Christian fellowship. We pray the Father God nga ikaw mag-bless sa tagsa-tagsa unaw nagkasing-kasing nga madawaton sa imong pulong ug ma-apply sad sa among kinabuhi. Dear Father God, gamitan ko isip instrumento sa pagdala ni Ginoo kita mag-pray sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So, isip na review. Next, please. Next, please. So, Christian fellowship. And then, next po, next. Okay. Sige, pag yun. Next, pag yun. Okay. So, through Christian fellowship, our faith, number 1, will not overturn. O but po sa buta na, it will become steady or stabilized. And the reason that faith is holding steady through fellowship is 1, letter A is faith is an ongoing process. Subot na ongoing process is ang atong pagtuo dili siya stagnant. So kinahanglan siya mo-grow. So as we grow, letter B, ongoing process needs truth. So needs truth, it means every day dapat na atay gitawag nga Bible reading. Kinahanglan tag truth, kinahanglan tag gitawag nga foundation sa atong nga pagtuo mo na nga ang pulong sa Ginoo. So here, ang atong pagtuo, dili nato na makuha sa storya-storya lang. Makuha gyud nato na sa Bible, no? Dili kay every now mas kumbaga parang ingani. Usahay ang atong pagtuo dili nitubo kay mas daghang tag time kay Facebook kaysa sa book the Word of God. Alright? Mas daghang tag time nga gi-spend sa pagtan-aw, sige scroll. Apan ang pulong sa Ginoo usahay di na nato ma-open. So I hope nga ang atong pagtuo aron mo tubo siya kinahanglan sa tag fellowship. So lahat every time meron tang fellowship na adyo gitawag nga pulong sa Ginoo, pag-open, pag-discuss sa devotionals nato, every time na nata sa simbahan, nag-fellowship naman ta karon, dapat natay Bible. So kung panalitan maggrupo-grupo mo and then you're going to some places, open the Bible. Discuss it first before kayo mo gitawag nga magkaroon ng gitawag another discussions, no? And letter number 2, palihog ko, next slide please. Sige na number 2. Yan. Fellowship is sustained. Subot pa sabot ang sustained kanang unsaon nga ang fellowship makapadayon ta. Letter A, sustained through Christ. So magapadayon ang atong fellowship kung ang atong tan-awon sa atong kinabuhi hindi ang kinabuhi sa matag usa. Apan, unsay gibuhat ni Kristo sa ilang kinabuhi, unsay gibuhat si Kristo sa atong kinabuhi. So muna'y mo sustain ang atong fellowship. Bisan pag lahi-lahi tag kinaiya, lahi-lahi tag nawong, apan isa ra gyud atong tumong si Kristo maka-fellowship gayud kita. And sustain through Christ local body. Lisod pug kayo nga naay Christian fellowship pero wala ka diha sa local body of Christ. Unsay but pasabutan na kita mga Kristohanon, kita mag-fellowship. Dili nato ang i-fellowship ang gitawag nga dili nato parehas. Unsay but pasabot? Kung dili pa gani Kristohanon, dili man na fellowship ang ilang ginabuhat.
Usa man na, socialization na siya. Here, ang tinuod nga fellowship na akang Kristo. Mo nga, sa local body of Christ, nagyutay fellowship. Gahapon, tanawon ako, scroll na lang ako sa Facebook, daghang nag-birthday. No? Daghang nag-birthday, daghang nag-post sa ilahang, nangato sila inganang lugar, sa tanggob, fireworks. I hope sa fellowship ninyo, ana, dili kay igura ng lakaw mo dito or dito na nagkaon-kaon mo. Dapat nahigitawag nga fellowship na si Kristo ang nahimaya na. Okay? I'm not saying nga, dili namin mag-birthday, kay makitaan man ni Sir Jolly. Ang uban na ipang-kick out na ako sa ilahang Facebook para di na ako makita. Di bitaw, joke na bitaw ha. Pero here, ang fellowship na to is through Christ. And then number 3, this is the last part na discuss na nato ni. First, friendship is strengthened. So sa fellowship, nadyo gitawag nga friendship nga mahitabo yun. Lisod po kayo nga natin fellowship pero dili ta friend. Okay. Siguro pwede nyo ako makonsidered not as your friend, pero pwede sa nyo considered not as an enemy. Di ba? Pero here sa fellowship, lisod po kayo nga ka-fellowship di mo, pero dili mo amigo. Dapat ka-fellowship na to, friend kita. No? And also, sa atong friendship, it will strengthen our friendship. Kaya nga naman, na yung mga layers of kidawag nga relationship of responsibility kung kanina naka-fellowship ta sa matag-usa. First is through honesty. Kung kita amigo ta, storya kita sa tinuod. Dili na to bakakan atong mga amigo. Okay? Storya kita sa tinuod. O halimbawa, nakaikinahanglan. Storya kita sa tinuod. Kung panalitan gusto kag advice, istorya ka sa tinuod. Kaya nga naman, ang uban mangayog advice. Pero ang ilang gibuhat, wala nila gistorya. Ang gibuhat sa uban, muna yung gistorya nila. Saan na ito paghatag og advice kung dili ta honest? Di ba? We should be honest. And number 2, letter B, palihog ko, true dependability. Christians, fellowship is rich and deepens through dependability, and dependability is born out of Christ-like love. John chapter 15, palihog ko. John chapter 15, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Next slide. Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Next po. Ye are my friends, according to the word of God. Ye are my friends if, that's a condition again. Ye do whatsoever I command you. Next po. Wala na? Balik ta sa first verse number 12. Unsay commandment sa Ginoo? This is my commandment, that ye love one another. Kumbaga, here ang pagiging friend nato nagdepende na sa gugma sa Ginoo. Dili na nagdepende sa unsay capability sa isa ka tawo. Usahay ingani, mupili latag friend kung natay makuha niya. Di ba? Mupili lang ta, kini ako mga sets of friends. Kay, pare-parehas kayo eh. Parehas kami kinaiya, parehas mig dagway, parehas mig color gusto, mga something like that. Di ba? Or mag-friend lang ta kung panalitan, kato atong amiguho, no? Kay, mayo kay ito siya ingani, mayo ito siya ingana. Or there is something na pwede nato makuha sa atong amigo. Here, according to the Word of God, muragwa na dyan ko'y tingog, ani pagkahuman, this is my commandment, that you love one another. Tungod sa gugma sa Ginoo, muna'y ato hinungdan nga natay ang pagkaamiguhay. Muna'y magdepende ang atong pagiging amigo sa gugma sa Ginoo. Kaya kung panalitan, here, unsay standard ay sa kalibutan. Ang standard sa kalibutan, you must befriend kung sino mga friendly. Di ba? Pero according to the Word of God, love your enemies. Oh, love your enemies. Grabe yung standard sa Ginoo. So here, Christ's standard for love, He command is high. It is love one another as He loves you. This is the love that is very steady and makadepende yun taani. Kaya nga naman, kung panalitan, wala na day ikahatag imong friend, dili na mo friend. Kanya, di na ta friend kay muragwa na kay makuha nimo. Or dili na ta friend kay nabikil ko nimo. Or dili na ta friend tungod kay mas nidapig kanila.
Oo, di ba? Something like that. Pero here, kung naata dependability sa gugma sa Ginoo, bisan pa unsay gibuhat niya, nakadepende gihapon ang atong friendship diha sa Ginoo. I'm not saying na dili ta kanang dili na ta amigo, kini lang sa atong mga amigo. Idepende ninyo ang pagiging amigo ninyo diha sa gugma sa Ginoo. And it remains consistent at is fueled by Christ's love for us. Di ba? Every now and then, meron tayong changes of friends. In high school, daghan na mo, first month, kini pang amigo ninyo. Pagka second month, lahi ng inyong amigo. Pagka next month, lahi na po. Kaya nga naman, magdepende na sa inyong gana. No? Magdepende na kung kinsay nakapagana ninyo. Here, ang atua, consistent ang atong gitawag nga maka-fuel sa atong gugma, sa atong pagiging friendship, tungod ni Kristo. No? So I hope makuha nato nga kinahanglan jud tag fellowship. Kaya nga naman nagdepende ta sa gugma sa Ginoo, dili ta nagdepende sa matag tawo. So maybe mutan-aw ta sa tawo. Kini siya murag dili kay ko makigamigo kay lahi siya standard. Murag kini lang ako makaka-standard mga ka-level. Wala po tayo gitawag nga standard sa atong pagiging Christian life. Apan standard sa Ginoo ang gugmarag yun niya. Okay? Next po, letter C. Hapit na ko mahuman, promise. Letter C. True encouragement. Here, kisa mo yung maka-encourage na to? Di ba ang atong amigo? Kisa mo yung maka-encourage ni mo? Pwede po di imong mama. Siyempre, imong mama, amigo sa nimo. Ang papa ni mo, amigo sa nimo. Pero here, sad to say karon no, ang mga kabataan, mas daghan pa silang friend. Pero even sa Facebook, dili nila friend ilang papa, mama. No, di ba? Dili nila friend. Ngano di pa nakoy nakitang commercial, ang isa ka anak, kanya, siguro mga nag-abroad siya, and then pagbalik niya, nangutan na iyang papa. Nya dong, wa pa lagi nimo gi-accept ako friend request. Wa ni tingog ang anak. Nga naman, meron siyang hinanakit sa iyang amahan. Pero here, dapat mas amigo na to atong papa ug mama. Di ba? Dili kay kanya si papa sa una, gihimo niya ingana. Nay rason nga no gihimo ato sa imong papa. Dapat mas amigo nimo imong papa ug mama. Kaya nga naman, kung panalitan magkalisod pang kang anak, wato magis mama papa. Mangita magyud amahan. Inahan. Usay gani no, minyo na ganita pag may sakit ta, ang pangitaon mama. Kung naigibati, nayunta ako mama diri. Kaya nga naman, lahi po ang gugma sa mama, di ba? Kaya nga naman, dapat mo na atong mga amigo. Apa na nga sa amigo karon sa church? Muna makatag na atong encouragement. Masa mga encouragement? Simba tabalik ha? Basa tag Bible ha? Dili ka encouragement. Muna ipangayaban ni mo kay sugton lagi ka na. Grabing encouragement ginabuhat. Sayop. No? Basahan na to. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10. I'm sorry, verses 8. Giapil na akong 8. There is one alone, and there is not a second. Yea, he hath neither child nor brother. Yet is there no man of all his labor, neither in his eyes satisfied with riches. Neither saith he, for whom do I labor? And bereave my soul of good. Next, this is also, wala pa, kalma lang. This is also vanity. Yea, it is sore travail. Next po. Two are better than one, because ye have a good reward for their labor. Next. For if he fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone, when he falleth, for he hath not another to help him up. Okay, yung sabot pasabot ana. Mas maayog yun na kay amigo yun. Nga parehas nimo. Nga, unsa man, nga naay Ginoo. If ever, pwede kang, siyempre, sa atong kalibutan, murag madala ta usahay.
No? Pero na kay amigo nga magpabalik nimo. Nga naman, mo encourage nimo. Kung saan pamagi day ana, Brad, ali isa ka diri, I hope artistahon ka. Ali diri. Ali. Kay si Jericho, murag dili na artistahon Jericho. Kinila ako. Okay. Panalitan. Kini akong amigo. Samtang galakaw mi, na siya makitaan mga butang nga murag nindot sa iyang pananaw. Nga pwede siyang panalitan ha, ang atong lakaw ta, and then instruction daan ba? Tapos na kay mulingi ka ba? Uy, nindot siguro to, murag musunod ka ba? Ha? Basta dili niya mahimo, football diretso ha. Okay. Samtang paglakaw sa atong Kristohanong kinabuhi, na yung mga panghitabo, paglingi na ba, pambihira ng artistahan. So, panghitabo na, pwede kaming, ang amigo na ako, wala yun artistahan ako, oy, murag ma-football na ako niya karon. Samtang kami nagalakaw, nasa makitaan. Wala ka, football. Kung man niya akong amigo, ay. Kisa man ito amigo na ako. As Jay Olin, Jay. Halit dari Jay. Sabi niya ako, artista, oy, sa sunod, magpa-audition mo, ha? Joke na bitaw. Panalitan si Jay. Samtang galakaw mi ni Jay, mag-solwining ko no Jaime, din ngali. Ay, sige nga, nadra. Okay, samtang galakaw mi ba? Tapos na siya makita, dili lagi diri, takuyog, rata. Mag-solwining ta. Ayaw lagi diha, diri ta ba? Samtang, murag ingana ba? Imbis ka mag-solwining mo, usahin nga, nindot mo siguro dito. Dili, solwining ta. Kung dili ko mabasa Bible, oy, basa tag Bible. Hali diri, kuyog ta basa tag Bible. Ingana ang atong amigo. Kaya nga naman, panalitan, it's not all the time ikaw kusgan. Ikaw faithful. Panalitan, naglakaw pod mi. Tapos ako na po'y sigilingi. Lamurag di ako mag-solwining. May biraha ako nung sa manay makumigo. Murag ingana ba? Salamat, Brother J, ha? Ingana ba? It's not all the time nga ikaw lang mo encourage. Kinahanglan po, maabot ang time nga, ikaw basin ikaw na po encourage. Mo kinahanglan kagamigo di sa Ginoo. No? Kaya it's not all the time ligon ta or faithful ta. Usahay mo, backslide po ta, bisag sa una-una. Mga kinahanglan tagamigo. No? And according to this one, alam niyo yung commercial ng Nescafe? Para kanino ka bumabangon? Murag ingana ba? Para kanino ka bumabangon di ay? Sa pamilya, sa anak, sa mga kapatid. Kita, magpabilin tang ligon, magpabilin tang faithful, tungod kay napay mga kinahanglan, kaya nga agako na to ba? And maabot ang time, basin, ikaw na po maluya, gamito na sad sila. Uy, balik ta sa simba. So, kinahanglan tang encouragement. No? Kinahanglan tang encouragement. Kaya kung nag-isa ka lang, maabot ang yun tayo, maluya ka. Wala mo encourage ni mo. So, kinahanglan na dyan kay amigo. No? So, being part of a local church allows us to share fellowship that upholds and encourages us in the faith. We not only give encouragement to others, it also gives us encouragement. Here, lahi-lahi tag gitawag kahuyangon or weaknesses. Pwedeng gamito ng imong amigo aron malig-on ka sa imong weaknesses. Ug naa po siya weaknesses nga pwede po gamiton ka. And I hope, kung naamoy amigo, dili kay gamiton sa imong amigo ang imong weaknesses aron madaot ka. Mga mupili jud tag atong amigo gyud. Okay? Nga naa diha sa Ginoo. Scriptures likens our potential for godly encouragement in the friendship to that they are tool being sharpened. Next slide po. Proverbs chapter 27 verse 17. Iron sharpeneth iron. So kinahanglan yun, amigo yun nimo, parehas yun mo. Okay? So, a man sharpeneth the countenance of his friend. Siyempre, sabihin natin ha, dili pa siguro na ito makita karon lalo na mga bag-o. Pero here, kung makakita ka bag-o, ayaw po diyam ere, ayaw po di head to foot. Bag-o man siya, muragwa man ibuot. Sa una, ana man punta, kay bag-o pa man punta, anak pugtawag tanaw sa tuwa sa una. Di ba?
Pero here, tanaw po natin uban, pwede na to encourage diha sa Ginoo. Kaya nga naman, iron sharpeneth iron. So kung panalitan na kay amigo, mas strengthen na siya through fellowship. Next po. Okay. Through friendship, friendship is strengthened through acceptance. Now, nakikitawag ng acceptance nga ginamention. Here, some people have twisted the meaning of acceptance so that if it signifies condoning sin. Here, it doesn't mean sa inyong friendship, you are accepted sa niya. I-accept na lang ko nga makasasala ko. Yes, nintuo mi nga nakasala ka. Pero lahi po nang ni-accept yung ka nga ikaw naglunang ka sa sala. Nga ikaw nagpakasala. Lahi po ng acceptance po sa butana. Okay, tanawon na to ang meaning sa acceptance. First, is kanang gitawag nga action of consenting to receive, to undertake something that's been offered. Pag sinabing acceptance, na ay ihatag nimo imong dawaton. Okay, nakuha na to? That's the first meaning na pwede natong ihatag sa acceptance. Or action or process of being received as an adequate, suitable, or typical to be admitted into a group. Panalitan, na amoy grupo. And then, sa inyong grupo karon, na amoy isa ka amigo nga nakakitag suitable or kumbaga parang candidate para sa another, kumbaga parang mahimo ninyong kagrupo na sad. And then i-introduce nimo, uy brother, si ano di ay, kini siya, i-introduce nimo. Suitable ni siya sa atong grupo. So, kanya, ingana ba? O sige, you are accepted sa among grupo. Di ba? Ingana sad ang gitawag nga acceptance. Or, sa acceptance, natay gitawag nga agreement. Ni uyon ko, ni uyon ka, miguta. Acceptance. Or kanang gitawag nga willingness to tolerate. This is the wrong one. Panalitan na kay amigo. Kabalo ka, gibuhat niya sayop. Pero giingin na nimo, okay ra na, paginulso lang. Unsay okay? Pag sure diha, na siya gibuhat dili mayo, okay ra? It's a wrong one. Tolerating someone. Even though sa atong mga anak, kung ang atong anak nakasala, mga ginikanan, ayaw natin i-tolerate. Uy, buutan ba niya akong anak? Na may gihimo dili maayo. Ayaw i-tolerate. Nakasala na, nakasala. Dili kay, naigihimo ang bata. Nakasala. And then i-tolerate sa ginikanan. Sayo po na. Acceptance na tuod, pero sayop na. So, but po sa butan na, kung nakasala imong anak, kiniha, nay nagreklamong ginikanan. Nagreklamo ginikanan ha. Niya, sir, akong anak ba? Binabastos na kaming mga ginikanan niya. Paita po ng anak no? Pero ang ginikanan, nagreklamo na. Sir, unsa mga akong buhaton? Kaya nga akong anak, binabastos na ako. Simple. I-accept sa imong kagalingon nga nakaigihimong sayop. Why? You're tolerating your mga anak. Unsang tolerating? Unsay gusto sa anak, ihatag mo na lang. Di ba? Ginikanan, guilty or not guilty. Nana ninyo. Pero usay nga nang naitabo. Para lang muhilaw mga atong anak sa simbahan, silpon ang ihatag. Oh, hilom diya. Karon, kay kung mulakaw na, gikuwang cellphone, muhilak na dayon. Kaya nga naman, ikaw man nag-tolerate. And then sabihin nila, i-ano nimo, i-deprive nimo sa iyang mga needs. Panalitan yung cellphone, kwaon. Di ba, mag-wild ang bata? O, mag-wild pag yun. Kundi magsumbong sa lulo o lula. O, bantay mo mga lulula ha. Pagbantay yun mo. Ayaw mo pag-tolerate sa inyong mga apo sa iPod. Kung panalitan yung nga nang naitabo, iwang i-deprive kanilang yung gusto nila, dili ihatag. Ang ano mahitabo, mag-rebellious ang mga bata. Okay, ang sakto buhaton na nasa pulong sa Ginoo. Sabi sa pulong sa Ginoo, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Usahay, ginikanan, tapulan na kay tamutudlo sa mga bata. And that's the truth. Pag-abot sa eskwelahan, ang teacher ang pasinglan. Nga nang iyang anak, ing aning kinaiya.
makikita sa mga bata unsay ginagawa sa mga ginikanan sa balay, muna'y awaton pagabot sa eskwelahan. That's the truth. Sometimes we failed. We failed to teach our children, unsay angay buhaton. Kaya nga naman, sige, cellphone. Sige, iPad. Sige, TV. And then parang i-accept na lang nato nga, ing-ana naman na siya. Tolerating one person acceptance, it's wrong. Here sa atong friendship pod, natay gitawag nga admission. Admission is a statement of acknowledging the truth. Panalitan ang atong anak nasayop. Unsa na nahitabo, dili kay labanan ninyo diretso. Imbestigaran sa, dili kay mo paling-paling ta or kanang dirira ko nga side. Pangutana, unsa nahitabo? Ing ani nahitabo. Paguman, dawaton niyo kung panalitan nasayop sila. Accept niyo. And then kamoy mangayog sorry. Minsan, the word sorry is very hard for us now. Dili na kabalo mo sorry even do bata. Even do mga nasa pang-idaro na, di nakabalo mga sorry, masuko pa. Kaya nga naman, walay acceptance nga nasayop dayang ibuhat. Here, sa atong friendship, kung panalitan na ay nasayop sa tua, huwag nyo i-condemn. I-accept ninyo and then try to encourage them again balik sa Ginoo. Na kay, di na ta amigo kay nakigibuhat di maayo sa kuha. You must accept it. Pero dili ninyo i-tolerate. Dili ninyo i-tolerate. No? I hope makuha ninyo na it fosters the trust needed for transparency and accountability in friendship. Mga na acceptance. Proverbs 17:17. Palihog ko po. Okay. A friend loveth at all time, and a brother is born of adversity. Kung tanaonin mo, ang friend loveth of all time. Di ba? According to the Word of God, sabi niya, you are my friend if you do His commandments. Kung sa gani commandments sa Ginoo, that we should love one another. Dili tayo dayuto natong matag-usa. Ang love po, di ba, sabi niya, love conquers all. And then, ang uban sa niya, basta gani, higugmaon kayo, kanang wala nagyod, murag na blinded na usay sa gugma, himuon yun ang tanan, mapugnan pang baha. Grabe no, pugnan ang baha. May tayo gamiton unta sa sa bagyong niagi sa Luzon, gugma unta, pero baha gyapon oy. No? Pero here, ang gugma kinahanglan nato sa atong Christian life. And gugma, hindi yung gugma last, agape nga laba. Agape love. Muna ipakita nato. Conclusion. Kumayo lang. Unsa man ganahan pa mo? Wa na ko'y tingog, oy maluoy mo ko. Conclusion. God created us with the desire and need for friendship. Di ba? Wala gyud tao nga mag-inusara lang. No man is an island. Mga gimo sa tao, agimo sa Ginoo, ang tao nga mangitag yung friend. Mangitag yung friend. Bisan ng saon. Mingon sila nga, kana lagi mong wife, usahay walay friend. Pero tanawa, usa ka close sa siyang bana, they are the very best friend. Kaya nga naman, here, mga Kristohanon, kung panalitan ang inyong best friend sa una, lahi. Kung maminyo mo, muna inyong best friend. Minyo. Kung panalitan na minyo na mo, muna inyong best friend. Dili kay, dito ko sa akong best friend. Muna yung best friend ni mo karon imong naminyuan. Kay ikaw may ni-accept, ana. Diba? Okay? Next po. Second to the last na. Remember to not only receive Christians. Ayaw lang po mga permiti lang kamoy mo receive sa fellowship. Apan, kamo sa imo hatagpod. Amen. Panalita mo ingon ta nga, leader sa grupo, uy, fellowship ta. Sige, kana. Pero kung panalitan, uy, kamo na po'y plano. Kamo lang. Dili maayo. Diba? Sa atong fellowship, na po tayo ikdawag nga, ikahatag po, kay give and take mo ni fellowship. Amen? Amen. And then last verse ato pagkabasahon. Proverbs 18:24. A man that had friends must show himself friendly. Kung tinuod nga nakay dagang amigo,
Ipakita yun nimo nga maghilaon ka, nga friendly ka. Here, how many followers you have on your Facebook, on your Instagram? Naabot nag-limit, 5,000? Pero karon, name it ang true friend nimo karon. Di jud makaabot og 3 siguro or 10 siguro. Kaya nga naman, ang tinuod nga friend wala sa Facebook, wala sa Instagram, wala sa social mga media. Apan ang tinuod nga friendship na diha sa ato nga Ginoo. Mo nga aman. Mingon sila nga friendly man kay ko kay daghan kong friend request gipanghatag. Oh, napoy daghang friend request ang scammer timan eh. Di ba? Daghan. Ang akong inahan na scam. Kaya nga naman, na nag-friend request niya, pamilyar nga tawo. And then niya, Day, emergency kayo, Day. Kinanglan ko kwarta. Akong inahan, naratol. Kaya nga naman, uy, si ano, Day? Naon sa di ay? No hospital, kinanglan ko kwarta. Nagpadala. Samantalang ang friend niya, nga tinuod, wa niya tawagi sa number. And then ang natabo, goodbye 5,000. Goodbye. Why? Nas-scam sa friend request nga dili tinuod. Kung ikaw tinuod ka nga friend, ipakita yun ni mga friend ka, not on Facebook, but on your Christian life nga makita yun. So kanala tataman, I hope nga nakuha na ito ang bahin sa Christian Fellowship. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kamuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. Salamat sa lesson bahin sa Christian Fellowship. We pray, Father God, nakataw mong pabilin sa among tagsa-tagsagon ng nagkasikasing o nagapremi sa pagpadayon sa mga panimbahon. Ikaw mag-bless sa imong alagad sa parang panimbahon. Ikaw mag-adag kadugan sa ngalan Jesus.